Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na walang kapantay, walang katulad, ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Kaya ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat namin itaas, karapat-dapat na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos, minsan pa sa kabutihan mo po sa amin, sa buhay at kalakasan na patuloy mong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito na kung saan tinipon mo po kami sa tahanang ito, O Diyos. Nawa, patuloy mo kaming pagpalain ang tahanang ito na nagpatuloy sa banal na gawain. Pagpala mo po ang pamilyang ito, maging kasama, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. At ganun kaming lahat, O Diyos, na narito ngayon, ay inaangkin ko po na kami ay pinagpala mo na sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming pagsalusaluhan ngayon. Lobin mo, O Diyos, na ang mensahe sa gabing ito ay tumimo ito sa aming mga puso at makita ito sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, ipagkatiwala ko sa iyo, O Diyos, ang kabuuan ng aming pagtitipon ito at inaangkin ko na po ang 100% katagumpayan ng buhay na nagmula sa isang ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. So, ang pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 26 hanggang 38. Ito po ang ating Ebanghelyo sa ating simbahang Katolika sa araw ng Linggo. So sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea. Sa isang dalaga na ang pangalan Maria, siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagugulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman at ang kanyang paghari walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyayari sa akin ng iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo.
lingkod na mo. Sa biyaya ng ating Diyos. Magtanong lang ako, nakaintindi ba kayo ng Tagalog? O kasi, Amen. kaya gituyo na ako nag-Tagalog kay makapost ipopost ko sa kasi ito sa aking YouTube channel. Oh. Kasi pinapalaganap ko ang salita ng Diyos Amen. sa lahat, sa buong mundo. So yan, no? Sa mga Pilipino na nakakaintindi, sa mga lugar sila nandoon, so may ibabahagi natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. So magbibisaya, magtatagalog na lang ako. So yan mga kapatid ko sa Panginoon. Ito nga, ulitin ko ang ating pagbasa ngayon na itong Ebanghelyo ng ating inang simba sa darating na linggo. So alam niyo po ba na sa bawat pangyayari sa buhay natin, no, sa bawat aklat na ating binabasa, ay mayroon tayong matutunan, mayroong itinuturo sa atin na ay gitudlo kanato ang mga libro nga atong pagabasahon. Amen. Amen. So bawat mga pangyayari o manghitabo sa atong kinabuhi na ay gitudlo sa atong kinabuhi, labi na sa pagbabasa nato nining mga libro. At lalo na kung ang mga aklat na makamundo o libro sa mundong ito ay naigitudlo kanato, labaw na ang aklat na kung saan nandoon ang mga salita ng Diyos. Amen. Walang iba ang Biblia. Amen. At ang Biblia, nandiyan dyan ang lumang tipan at ang bagong tipan. The Old and the New Testament. So sa ating pagbasa katulad ngayon, ating makikita ito na ito'y nandoon sa bagong tipan o New Testament. No? So sa ating gingunaw ganiha nga ang pagbasa nato sa mga lain-laing libro o iba-ibang aklat ay naatay makatunan, no, naatay gitudlo kanato. Kaya akong paksa karon, the New Testament teaches us. Amen. Amen. So maraming what the New Testament teaches, yun pala, no. Ano ang itinuturo ng bagong tipan. Amen. So ano nga bang itinuturo ng bagong tipan ayon sa ating pagbasa dito? Dahil ang bagong tipan nito ay ating ebanghelyo nating binasa ay ito po yung pasimula ng bagong tipan, no? Ang Juan, no? So una mga kapatid ko sa Panginoon, the New Testament teaches us that Jesus is the Son of God. No? Bot pisabotin nagitudluan ta sa bagong tipan o sa bagong tugon, bagong saad na ang atong Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos. Amen. Itinuturo sa atin na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen. So 2,000 taon na nakalipas nang may isang taong lumitaw sa kasaysayan, na ibig sabihin ito'y ipinanganak sa mundong ito na walang ibang ginamit na tao ay walang iba. Ang isang ordinaryong tao, isang birhen, walang iba si Mama Mary. Amen? So yun, isang birhen na nagdadalang tao sa pamagitan ng banal na espiritu. Ayon po yan sa ating pagbasa. Amen. Siya ay Diyos na dumating bilang tao. No? Kaya nga sabi ko nga sa isang paksa ko, the meaning of Christmas ay to cross o pagtawid, no? Ang ibig sabihin ng meaning ng isa sa ibig sabihin ng Christmas ay pagtawid. Pagtawid ng Diyos mula sa kaharian ng Diyos tungo sa sangkatauhan. Amen. Tumawid siya. So, dumating ang ating Panginoon Kristo pinaagi kay Virgin Mary, no? Dumating siya, pinaglilihi, pero ito ay sa pamagitan ng banal na espiritu. So ito ay pagpapatunay sa ating pagbasa, pinapatunay ito, ipinakita nga ang atong Panginoon Kristo ay Diyos. Amen. Amen. Og daghang mga tao nga di mo tuo, di mo ilaan ang atong Panginoon Kristo ay Diyos. Ang ilang pagtuo lang ay tao, no? Lahi ang ilang pagsabot sa Biblia, pero tinaw kayo sa atong pagbasa, maliwanag, malinaw pa sa
malinaw pa sa sapa na lubog. Malinaw pa na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Amen. Amen. Dahil sabi sa Juan, sa ating tinunghayan na Ebanghelyo, sa talata 1 at talata 14, sa doon sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Kung imong sabto ni maayo, sa sinugdanan pa, tuan na ang pulong. Ang pulong ay kauban sa Diyos. At ang pulong ay naging tao, ang pulong ay nananirahan, napuyo din sa sangkatauhan. Amen po ba? So, ipinapakita nini na wa ta masayop sa atong pagtuo. Amen. Na wa ta masayop kaning atong pagtuo nga ang atong Panginoon ay Diyos. Amen po ba? Amen. So ito mga kapatid ko sa Panginoon, ipinakita dito na ang Panginoong Diyos, ang atong Jesucristo na giilan natong Panginoong Diyos ay ang anak ng Diyos at naa kaniya ang kapangyarihan, ang gahom nga gikan sa Amahan. Dahil ang Diyos, Ama at ang anak ay isa. Amen po ba? So yun, no? Gitudlo sa bagong saad, no, bagong tipan, the New Testament, na ang Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos. Amen. Bagamat siya ay naging tao, 100% tao si Jesus, 100% din na siya ay Diyos. Amen. Dahil sabi nga, hinubad niya ang pagka-Diyos. Ibig sabihin, tinanggal mo na. Kumbaga sa damit, alis, di mo na to. Bakit nga kaya, no? Ganon ang ginawa ng Diyos, ng Panginoon, tungod sa pagmamahal niya sa ating tanan. No? Ang pagmamahal ng Diyos Ama ay pinapakita sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So ating makikita na sa gitudlo ka na to, kinahanglan yun na di na ta magduha-duha sa atong pagsalig. Amen? Na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang ikaduha, mga kapatid ko sa Panginoon, no? Medyo introduction pa lang yung sinasabi ko sa una, no? Sa pangalawa, dito ta medyo mahaba-haba. Sa pangalawa, anong tinuturo sa atin? The New Testament teaches us that Jesus came to this world for a special purpose. No? Dumating si Jesus sa mundong ito dahil sa espesyal na layunin. Amen? Purpose, ano ba sa Bilisya ang purpose? Tumong. Naay tinguha, no? Nagigitinguha ang Dios nganong iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak dinhi sa kalibutan. Dumating siya o special purpose o special na layunin. Ano? Una, mga kapatid ko sa Panginoon, ano bang special purpose? Bakit siya dumating sa mundong ito? Ang una ay to rescue mankind from Satan's power. Amen. No? Para ma-rescue ta. Ma-rescue ta sa kapangyarihan ng yawa ng demonyo sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, ang tao na ulipon sa mga yawanon na panginabuhi. Kay nga naman, nauna manggod ang yawa din sa kalibutan. No? Nakaibaba mo nga nauna siya diri sa kalibutan bago ang tao. No? So atong may numduman nga niingon dito sa istorya nga dito sa langit ang mga anghel nagpupuri kasama si Satanas, si Lucifer. Pero ang sa gibuhat ni Lucifer, nag-rebelde sa Diyos. Kaya ang sa gibuhat ng Diyos, gihulog siya. Hinulog mula sa langit din sa yuta, sa lupa, sa mundong ito. Kaya nauna na siya. Kaya nga, nung ginawa ng tao, nung ginawa ng Diyos ang tao, nandoon na ang yawa sa halamanan. Nandoon na. Di ba? Nga, ayaw magtuo sa inyong Diyos nga mo na kining puta sa kilami kaya na. Kung sa gipaminaw sa tao, gipaminaw pareho. Pero ang gisunod sa tao ay ang dikta ng mundo, yung salita ng demonyo.
Kasi nga, pinagharian ang mundo ng mga yawanon nga butang ni kalibutan nga maski niata ay naay purpose gyapon ang Dios. Amen. 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 So i-rescue ta. Mo ni ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao upang tayo ay i-rescue sa anuman sa pagkaligaw natin, naligaw ang tao sa mula sa maayong pagkabutang naligaw ngadto sa dili maayong kahimtang. Amen. Nawala ang tao sa tamang kalagayan. Naligaw. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo dumating dito sa lupa upang iligtas tayo. Dahil sabi niya sa Luke 19, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Amen. So kita, titang tanan mo angkon ng tagdili naligaw ta. Amen. Sa ato mga daang kinabuhi, mga ligaw-ligaw kita. Amen. Wa pa ta kaila sa Ginoo. Amen. Mao na nga ni anhi ang Ginoo para sa man ang iyang pulong ay madungog nato. Ang iyang mga pulong ang itudlo sa atong panginabuhi para mausab ang dagat sa atong kinabuhi nga mawala ning mga binuhatan sa yawa nga maoy naghari sa kada usa kanato. Amen. Kay bawo man tadaan maski kinsa kanato din karon kay bawo mo unsang inyong daan nga kinabuhi. Amen. No? Kay bawo ta maski medyo bata-bata pa kay bawo naa say kinabuhi nga naam gitay mga daang kinabuhi pananglit maski bata ka pa pagkamaldita, pagkangila di mo batasan o ana ba, di ba? So ipinapakita dito na dumating si Jesus para ma-rescue ta sa unsa sa paghahari no sa kapangyarihan ni Satanas na maoy nagulikon o ibig sabihin na mamayani sa buhay ng tao, no? Tingnan mo ang Pasko, bakit ba sinilibrate ang Pasko? Tungod sa atong Panginoon Kristo. Pero ang tao karon wa naman makapokus kay Kristo. No? Puro ang dikta ng demonyo ang sinusunod ng tao, ang dikta ng mundo. Kaya nga sabi, huwag na kayong umahin sa takbo ng mundo nito. Ibig sabihin yung dikta, ano ba? Yung mga pangdani sa katawhan. No? Amen. Wala na sa tama ang kalihukan pag-abot sa Christmas na wala na si Kristo. Dapat na maoy nakasentro sa tagsa-tagsa rato kakinabuhi. Amen. So, yung kapangyarihan ni Satanas yun na naghari sa atin. Nga naman, tanawa, daghan kayo mapagsamantala. Daghan kayo mapagsamantala yung mga tikasan, no? Mga mapagsamantala na ikaw, alam niya na ikaw medyo wala kang alam, ilaron ka, daghan mo nila. Imbes nga magpakatino, imbes nga mausab ang batasan, imbes mausab ang kinaiya, imbes nga magbago sa dagan sa kinabuhi, nagpadayon Ginoo sa pagpapakasama. Amen. Example lang, padalas kong yung example to, di mo kumahadlo ka kaning COVID, wadyo ko di kumutuan eh. Nga naman, nga namang ang namatay sa tricycle nga nadasmagan, namatay, i-COVID man. I-COVID man. Kunya, si Sir Darwin, example na lang siya. Pag abot niya din di swab test siya, ipapili siya, o sa may gusto nimo, kaning libre o naibayad. Ang bayad, dalira. 4-5 ang may bayad. Gusto maglibre, dugay. Adto sa Cebu Pakuanon. Tuningon si Sir nga, sabay bayad na lang para madali. Nagbayad ng 4-5. Hiningi agad yung yung sa ano ba yan? Yung PhilHealth. Sa PhilHealth, hiningi agad. So ano nangyari? Hinto yata. Okay. Yan ang mga anak. So anong ginawa? Hiningi ni Sir ang resulta.
Ang sabi, tuwa pa sa Cebu. So gikuha lang yung kwarta niyang 4-5, na sisir lang katong ilang gimuha na to. So sa daming dumarating, papilion man ka. Para madali, siyempre, ato dugas may bayad. Labi na doon na kay kwarta. Kadaghan na. Diba? So ang tao, naka-focus sa mga material na butang nilang kalibutan. Na imbes na magbago, una-una ka to, pareho to, dato ko sa batuan. Dugay-dugay ko nga to sa hanlod. Pag-abot ako dito, sakay ko habal-habal. Pangayon, di ko 40. 40? Ano 40 naman? 40 naman, Ron. Di ba pwede 30 na lang? Hangyo. Niingon siya, di pwede 40 na gyud. Nakatong daw sa katabi niya. Sa ako na lang, kay 30, masugot ko 30. Yung pala, 20 na gyud. Pag-abot ako dito sa handod, ningon sila mahal. 20 naman ginadire. Maski kami din mo ari ni guli. Amo dire, 20 na gyud. Mo to nga giilat, matagal kay mga ngilat. So mo ni hentang nato karon ang tao imbes nga nakapokus, nakasentro si Kristo sa kanilang kinabuhi sa kasing-kasing lain sa mga material na butang ni kalibutanan. Kaya mo ni nga si Jesus ni ari diri para gubuuna, no? I-rescue ta kay tungod sa mga pulong ana mausab ang atong dagan sa kinabuhi. Amen. Kung wa ang iyang mga pulong, paano ba tayo i-rescue? Pinaagi sa kanyang mga pulong. Amen. I-rescue ta para sa pulong sa Diyos na atong nadungog sa atong kinabuhi. Kung wala ang mga pulong sa Diyos, di man ta mga usab. Amen. So pinaagi sa pulong nga atong nadungog mo giniang hinungdan nga kita ay niya tayo karon nagtatapok ta. Amen. Amen. So una, ang layunin ay to rescue mankind from Satan's power. Amen. Ang ikaduha ay to give his life as a ransom to many. Ibig sabihin, ibigay ang kanyang buhay para pagtubos sa tanan. Amen. Igipalita, gitubos ta, pinaagi sa iyang balaang dugo, sa iyang kinabuhi. No? Iyang gihalad ang kinabuhi niya dito sa krus sa Kalbaryo para matubos ta. Amen. So, mo purpose, pero maski unsab tubos sa atong Panginoong Hesukristo, maski ano ang gawin niya, pagbabayad para sa iyo, para magkaroon ka ng kaligtasan, kung hindi ka naman di ka magpapatubos. Paano mangyari hindi ka nagpapatubos? Paano mangyari na ayaw mong magpatubos? Yung manatili ka sa piling ng Diablo ni Satanas. Amen? Dahil sabi doon, na sa unang Juan 3:8, ang nagpatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Amen? To destroy the works of Satan in our lives. So, i-rescue tayo, binibili tayo ng Diyos ng Panginoon Kristo. Ang buhay niya ang ipinalit. Subalit ang tao ayaw magpa-rescue, ayaw magpatubos. Amen? Buti pa sabutin eh. Anong ibig sabihin? Kahit anong gawin ko, na pagtubos kay sister, halimbawa, isang anak ni Sister Carmen, wapa kayo, na inikidnap. Gikidnap ang iyang anak. Pag-abot sa pila ka buwan, gitubos ni Sister Carmen. Ransom. Paghatag sa kwarta, di naman mukuyog ang anak. Kaya nga naman, nakauyo naman sa piling sa kidnapper. Di ba namin dagang kitabuan na kwento? Na kinidnap, sumama sa mga abusayap, sa mga tulisan, ilang buwan dito, unya, nagustuhan naman ang mga kinabuhi dito sa bukid, sa bundok. Nagustuhan, di na mo ba? Nagpabili na. Ni uyon na. Mao na sa atong kinabuhi, nakauyon ka na sa binuhatan, nga di mayo, muna binuhatan sa Satanas. Nga muna, maski sa unog tubos nimo, nagyan di mo kuyog. Sa ating kinabuhi na espirituhanon, sa espiritual na buhay, ayaw mo nang umalis sa buhay ng kasalanan.
Ay, lami man ang buhay diri sa kuha. Ha? Di ba? Ang sabi ng iba, bakit ba kami magpapakasal? Nawa may magkasinabot man ni. Tanawa ng mga nagpapakasal, oh. Kadiyot pa kayo, nagbuwag. Ana. Di ba? Oh. Nagbuwag dayo na sila. Nga mapagpakasal pa man ni Brad. Na maayo man among pagkabutang. Ang buti pa sa buta na, di magyud mo hilabtan god, di kayo pakikialaman ng diablo kay bakit? Sa kanya ka na eh. Namuhay na kayo sa hindi wasto. Sabi nga ni Brother Mike, sabi, nag-live-in kami. Hindi kayo live-in, live out kayo. Live out, sabi ni Brother Mike, kasi wala kayo, di kayo pwede makapasok sa karya ng langit. Kasi ang buhay ninyo ay walang basbas mula sa Panginoong Diyos. Amen. So, nanatili ka sa kasalanan. Amen. So, sabi ko nga, hindi ka pakialaman. Sino yung pakikialaman? Yung pag-aari ng Diyos. Amen. Tayo na gustong magkaroon ng pagkakilala sa Diyos, ikaw ang hilabtan ni Satanas. Ikaw ang perming kuanon. Ibig sabihin, tutuksuhin kung anong mga pagsubok ang darating sa buhay mo, para malayo ka sa Diyos. Amen? So yun, no? Dumating si Jesucristo sa ating mundong ito upang ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos sa ating lahat. Subalit kung ikaw manatili ka, di ka alis sa piling ni Satanas, hindi ka matutubos. Amen? Amen. Dahil ito, sabi nga, nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo. Ang nagpapatuloy ng pagkakasala ay kampo ng diablo sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang diablo at kaparitong anak ng tao pang wasakin ang gawa ng diablo. Kaya nga dumating siya upang i-rescue ka at para wasakin ang gawa ni Satanas sa atong mga pagsatag sa kinabuhi. Amen. Amen. Ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, ang purpose o layunin kung bakit dumating si Jesus dito sa mundong ito, ito ang tinuturo ng bagong tipan, no? Ay to give us an eternal life. No? Bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan na, kasama ang Diyos. Dahil may buhay na walang hanggan na, kasama ang mga yawa. Dagang mingon, di naman totoo yung impyerno. Oh. Ang sagot ko, kailan ka maniniwala? Kano sa ka mo to? Kung tuan na ka dito sa impyerno? Kailan ka maniniwala kung nandun ka na sa impyerno? Oh, totoo pa lang may impyerno, nandito na ako. Oh, makakalingkawas ka pa kaya? Makakalabas ka pa kaya doon sa lugar ng naglagablab na apoy? Oh, so wala na tayong magawa. So kailan pa ba tayo maniniwalang may impyerno? So ngayon pa lang, magbago na tayo ng buhay. Magbago na tayo ng takbo nating pamumuhay. Amen? Hallelujah. So sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kahit binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano to sa John 3:16, 17? Upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang mapahusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So dumating ang Panginoon Jesucristo dito sa atin ay upang tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga, ang topic ni Sir Darwin nung nakaraan, ito yung topic niya eh. John 3:16. What is Christmas is all about, no? Ibig sabihin, ito talagang dahilan, no? John 3:16. Dumating si Kristo dahil kaya nga ating sineselebrate ang Kapaskuhan. Amen. So yun talagang tunay din isa sa kahulugan ng Pasko. Kaya iradala dito ang Kristo upang maligtas tayo mula sa kapahamakan. Amen. Dahil sabi nga sa John 10:10, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. So napakasarap pala kung tayo ay
nanatili sa Panginoon Kristo. Tayo ay musanong sa kanyang panawagan. Kung tayo tutugon sa panawagan ng Diyos. Tama itong ginagawa ninyo, no? Na itong may-ari ng tahanang ito na tinanggap ang gawain ng Diyos. Ito napakalaking biyaya sa buhay natin na tanggapin natin ang banal na gawain ng Panginoon sa Kristo. Amen po ba? So ang isa pa, mga kapatid ko sa Panginoon, ang pang-apat, to give us a new birth into the family of God. No? Ang purpose o layunin ay upang ipagkaloob sa atin ang karapatang maging anak ng Diyos. John 1:12. Ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Sino yung pinagkalooban ng karapatan? Ha? Yung tumanggap, yung lahat na tumanggap at nanalig. Ibig sabihin, yung nidawat, katulad ng tahanang ito, gidawat si Kristo. Amen. Tawag ang Diyos. No? Amen. Pag tinawag ka ng, ang panawagan ng Diyos ay tinugon. Amen. Amen. Tumanggap, tinanggap ang gawain ng Panginoon. At sabi doon, pagkaluban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, kapag ginawa o kinikilala kang anak ng Diyos, lahat ng mga bagay na mula sa Diyos ay tagapagmana tayo. Amen. Yes, Lord. Amen. Lahat ng mga biyaya na yan, lahat ng mga kabtangan na yan, mula sa Diyos yan. Amen. No? Kahit na hindi na tayo humingi, kapag ang ating relasyon sa Diyos ay maging maganda. Amen. Amen. Bakit? Dahil sa pinakahuli, dahil ang purpose to restore our fellowship with God the Father. No, ito yung panghuli. Amen. Pang ilan yan? Pang 5. No? To restore our fellowship with God the Father. Upang maibalik ang ating pagkakaisa o pakipag-isa sa ating amang Diyos na si Yahweh El Shaddai. Amen. 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 So, ibig sabihin, yung ating relasyon kasi napalayo tayo sa Diyos. Sa lumang buhay natin, sa lumang buhay ko, madalas kong sinasabi, kinikilala ko ang Diyos. Kumilala ako sa Diyos. Marunong akong magdasal. Subalit ang panginabuhi o ang takbo ng buhay ko malayo sa kalooban ng Diyos. Bakit? Nandun yung panlalamang, puro kasinungalingan, no? puro pamakap, bisyo, lahat. No? Muila ka Ginoo, pero ang imong relasyon, layo kayo dito sa Ginoo. Pero kung makadungog ka na sa tulong sa Ginoo, marinig mo ng mga salita ng Diyos, at ito'y tumimo sa puso mo, ito ang magdala sa buhay mo tungo sa tuluyan ng pagbabago sa takbo ng ating pamumuhay at tayo maging mapalapit sa Diyos. Magkaroon tayo ng panibagong relasyon sa Diyos. Kaya nga, maging anak na tayo ng Diyos, kinikilala tayo ng anak ng Diyos, at yung relasyon natin sa Diyos Ama ay nagiging maayos din. Makipagrelasyon natin. Amen po ba? At kung ang relasyon mo sa iyong Ama ay maganda, hallelujah. Wala namang amang magpapabaya sa anak niya. No? Ang anak niyo, halimbawa, malambing ang anak niyo. Napakalambing ng anak niya to. Ano kayang ibili ko dito sa anak ko nito? Di ba? Ganyan yun eh. Ano kaya ibibili ko sa anak ko nito? Kaya kayo mga bata dito, ha? Kayo, yung relasyon ninyo sa inyong mga magulang, sa inyong mga inahan, ang inyong relasyon ay kinangan na di yun ano yung dinisaya sa di madaot, no? O madaot di. Ibig sabihin, at tuloy kayong maging malambing sa inyong mga ginikanan. Kaya ang ginikanan gani nga makatanaw siya manakong malambing ang anak ko ito. So ito, ako gining palitan karon ni kapasko, bagong sinina, bagong short, di ba? Bagong cellphone, sapatos, tanan. Di ba? Pero ikaw, di ka musunod sa imong magulang. Talikingon, oy, day, ika, maglungag ka nga dito, magwalis ka. Nga, sige ka lagduwa-duwa ng imong cellphone. Sos, kisa may inahan nga ganahan na. No? Kisa may amahan na ganahan. Basta bahala ka diha, oy. Yung mangayo ka, muduol lang ka sa imong ina, sa imong ama, huwag na kay pangayoon. Salbahin ng bata ako na kinahanglan, mo oras ng muduol. No? Pero, ikaw gani, mas kiwa kay watay gipangayo na budol ta mga maghaw-haw kasi imong ina, di ba? Ang imong ina malipay. Sus,
kalami ba nga ako anak maupaw ko, di ba? Na mo gakos-gakos nimo, maski wa gipangayo, nakos na kay bay gipangayo, wa mo gipangayo nimo ma. Maski wa kay pang palit dito ko hindi. Ilang mga gina resulta kapag maayo ang relasyon, labaw na kapag ang ating relasyon sa Panginoong Diyos ay maging maayos din. Amen. Kaya nga si Jesus pumunta dito, ang purpose o layunin ay upang maibalik ang ating magandang relasyon sa Diyos, ang ating pakipag-isa sa ating Diyos Ama. Amen po. So yun po ang ikalawang nakapaloob dito sa ating pangalawang tinuturo ng bagong tipan o the New Testament teaches us that Jesus came to this world for a special purpose. Ang ikatulo, din nila tama, magtapos, no? Dahil manguli na ta, gabi naman. The New Testament teaches us that the Son and the Father are one. No? So gitudlo sa bagong tipan na ang Diyos Ama ug ang Anak ay usa. Kaya nga mao gyud gikuan ma sa uban nga, daghan day mo Diyos kay naamo Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, di ba? Mo man ilang tira nga daghan kuno tag Diyos, nga sabi kuno sa Biblia, isa ra ang Diyos. Tatlong persona. Yan ang ating pinananaligan. Yan ang tinuturo sa ating simbahan. Na tatlong persona ang ating Diyos. At makikita talaga natin yan sa banal na kasulatan. Amen po ba na tatlong persona ang ating Diyos. Amen. So, kapag may magtatanong, paano nang ginyawi yan? Ang isang halimbawa dyan ay ang bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas, binubuo ng tatlong malalaking isla. Luzon, Visayas, Mindanao. Pero hindi nangahulugan na duha ang Pilipinas. Tulo ang Pilipinas. Isa ang Pilipinas. Parang mangga rin. Pag ang mangga ay nakapaloob sa bunga ng mangga? Balat, laman at buto. Hindi naman nasabi tulo ang imong mangga nga bunga. Dito lang mangga. Usara gyud mangga ang imong kuan, pero tulo. Kumbaga sa tulo ka persona ang atong Dios. Amen. So angay gyud natong tuuhan kay maunay gitudlo kanato niining New Testament nga atong bag-ong tipan. Amen po ba? Amen. Ulitin ko, tinuturo sa atin na ang anak at ang ama ay isa. Isa ang kanilang pagka-Diyos. At sa kanilang pagiging isa at ipinakilala sa atin ang kanyang bugtong na anak ay ipinapakita na sa kanyang pagiging isa ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng anak ng Panginoon, walang ibang ating Panginoon Kristo ay ipinapakita ang mga bagay na mula sa Diyos. Una na dito ay yung pag-ibig ng Diyos, no? He showed us God's love. Pinakita niya dito sa atin ang pag-ibig ng Diyos Ama. Amen. Amen. Sabi doon sa unang Juan 4:9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Amen? So, buti pasabot diyan no? Sa kanilang pagiging isa, sa kanilang pagiging Diyos, ay pinakita na malaki o madakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Amen? Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noon tayo'y makasalanan pa. Amen. Yung tayo makasalanan pa, yung kamatay ng Panginoon sa Kristo sa cross ng Kalbaryo, kahit matagal na yon, ito po yun sa buhay natin na tayo makasalanan pa. Para sa ating lahat yun. Amen? Amen. Ang ating buhay sa luma na hindi pa natin kilala ang Panginoon sa Kristo. So ito ngayon, pag tinanggap mo si Kristo, ito na yung pagkahulugan noon na nagkaroon na tayo ng pagbabago o na tinanggap na natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay.
Ang pangalawa na makita natin sa kanyang pagiging isa is yun as power. No? Ipinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Paano ang kapangyarihan ipinakita sa atin? Pinagaling niya ang mga may sakit, mga paralitiko, mga bulag, mga inalihan ng masasamang espiritu, mga inalihan ng demonyo. Amen po ba? So ipinakita, nung nandito pa ang Panginoon Kristo sa lupang ito, ipinakita niya kung gaano kagamhanan o makapangyarihan ang Diyos. Sa pamamagitan niya, ipinapakita niya ang pagpapagaling ng may sakit at karamdaman. Kaya nga, sino mang tumanggap, ang tumanggap at nanalig sa ating Panginoon Kristo ay magkaroon ng kagalingan. Amen. Magkaroon ng mga pagtugon sa kanyang mga kailangan sa buhay. Kaya nga pag sinabi, uy, may cancer ka. Okay, cancer lang pala di ay. Sinabi, 4 na buwan na lang ang buhay mo. 4 na buwan lang pala eh. Nandun na di ka na matarog sa iyong pagsalig sa Diyos. Tao ka lang na nagsasalita. May Diyos akong mas makapangyarihan laban sa mga sakit at karamdaman ito. Amen. So, huwag nating ayunan. Pag sinabi ng doktor, may sakit ka, hindi ako mutuo. Kaya ako, hindi ako mutuo ng mga sulti-sulti. COVID. Wala lang COVID para sa akin. Purong-purong lang ko. Kaya may tsugo sa dakpo sa ko. Lisod masad, no? Pero hindi ko madlock nga matakdan ko. Kaya hindi ko mutuo na virus niya. Ingon guys si mami, kung tinuod ng COVID, dugay na tayo namatay ba direct? Ano man? Pwede may natanay ubo. Natay sipon. Mao lagi mami. Kasi kay allergy man ta sa abog. Kalit nagkato lang tutunlan. No. Mao na. Nya mo may ilang pag mo si Thomas ko no. Sa ka di ko mo to ko dana no. Di ko mo ayon sa mga salita ng tao. Di ko inaayonan yun. Kaya sabi nga, natutunan ko ito sa ating kunong lingkod. Pag may naramdaman ka, huwag mo na sabihin. Masakit ang ulo mo. Huwag mo sabihin, masakit ang ulo ko. Parang inangkin mo kasi nasa iyo na ang sakit ng ulo. Anong sasabihin mo dapat? Lord, sarili mo lang sabihin mo, kausapin mo, Lord, pagalingin mo ako. Eh kasi isulti mo pas mo na sakit kaya oo. Talaga mo sa mo sakit na mo okay. Kaya ko naman nino, masakit ang tiyan, masakit ang tuhod, lahat na yan, huwag mo na angkinin. I-cast out mo yan sa iyong buhay. Amen. Pag may naramdaman ka, i-cast out mo na sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka at ako'y magaling na. Amen. Wala kang karapatan sa aking buhay, wala kang karapatan sa aking sarili. Kaya pag-aari na ito ng Diyos, pag-aari ito ng Panginoong Jesucristo. Amen. At tingnan mo, wala na yan. Amen. Magaling ka na. So, ganyan ang ating dapat na, pakita, no, na tayo ay, madakong pagsalig na tayo ay, pagagalingin kasi ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Pinagalingan niya, sabi nga, pinagaling niya ang may mga sakit at mga paralitiko, bulag, nakakuha yung mga inaalihan ng masasamang espiritu. Sabi doon sa Matthew 4:24, siya nabantog sa buong Syria, kaya't dinala sa kanyang lahat na may sakit at mga pinahirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. Amen? So, ibig sabihin yan ay makapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo. Marami pang ipinakita ng mga himala ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang kapanahonan noon at ito nasusulat sa bagong tipan. Amen po ba? Ang pangalawa, He cast out evil spirit. Pagpalaya siya ng masamang espiritu. O kasama na yun doon sa una, no? Yung sa kapangyarihan. At yung pag-perform niya ng miracle. Sino yung kasama na kapaloob na yun sa kapangyarihan na kanyang ipinapakita. Ang isa pang ipinakita doon na binuhay niya ang mga patay. Amen. He raised the dead. Ibig sabihin ng mga patay ay binuhay niya. Pagkasabi nito, sabi doon sa John 11:43-44, pagkasabi nito sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kaing panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at nang makalaya. Amen. So,
Yung pagka, ibig sabihin, kalagan, ibig sabihin, alisin na lahat ng mga, ano yan, para maging malaya na muli. No? Ang sila saro. So, binuhay niya. So, isa pa, no, na ipinakita ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang pagkakaisa ng Ama ay yung ginampanan niya ang misyon dito sa lupa. Ginampanan niya ang misyon na binigay sa kanya ng Amang Diyos. No? Ano yon? Nakihati siya sa ating mga pasanin sa buhay. Amen. He shared our suffering in His life. Nakihati siya sa ating mga pasanin sa kanyang buhay. Anong ibig sabihin? Nagpakahirap din siya. Kaya nga nagkatawang tao siya upang ipakita na kaya niyang gawin ang mga bagay na imposible kahit na ikaw ay tao. Amen. Kaya mong pagtagumpayan, na kahit sabi ng iba kasi, tao lang kasi tayo. No? Ang iba ginagawang excuse. Tao lang kasi ako, Brad. Totoo, tao. Pero ang Diyos ipinakita na kahit ikaw ay tao, ay kaya mong paglabanan ang mga gawa ng masasamang espiritu. At yun nga, ipinakita doon na nakihati siya sa ating mga kahirapan, nakihati sa pamagitan ng pagganap niya. Kanya, lalo na sa kanyang sakripisyo na tinuliksa siya ng iba't ibang tao, nireject siya, hindi siya tinanggap sa kanyang sariling bayan, no? So sa ating buhay, ganun din, no? Nire-reject natin siya kung tayo patuloy na namumuhay sa pagkakasala. So ang isa pa dito, He died on the cross for us. No? Namatay siya namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Amen po ba? At ang isa, He rose from the dead for us. Muli siyang nabuhay para sa atin. Amen? So, ang isa pa, panghuli, He opened the door of heaven for us. Ang Diyos, ang Panginoon Jesucristo, ay ang nagbukas ng pintuan ng kalangitan para tayo ay mapapasama sa kaharian. Kaya sabi ko nga kanina, nasimula pa, the meaning of Christmas, ang isa sa aking pagninilay, the meaning of Christmas ay to cross o pagtawid. Na sa pagtawid ng Panginoong Hesukristo mula sa pagiging Diyos, nagkatawang tao, nanahan siya dito kasama ng mga tao, sinusundo kanya. Sinusundo ang bawat isa sa atin. Na sa kanyang pagtawid, na sa kanyang muling pagbalik sa kanyang Ama na sa langit, kasama kang maisama sa kaharian ng Diyos. Amen. Ang tanong ko, sasama ka ba sa kanyang pagbabalik sa kanyang Ama na sa langit? Amen. Ang katanungan yan ay tayo rin din ang makasunod. Sasabihin ko nga sa inyo, uli, sasama ka ba? Ang tanong na yan ay tayo rin lang ang makasagot. Dahil kung gusto mong sumama, ngayon pa lang, simulan mo na ang tunay na pagbabago ng takbo ng ating buhay. Amen. Kung gusto mong makasama sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo doon sa kanyang kaharian, sa piling ng Amang nasa langit, ngayon pa lang, tuluyan na tayong magbago. Amen? Kaya nga, sabi, give love on Christmas Day. Kasi ang pag-ibig ay pag-ibig na mula sa Diyos. Amen po ba? So, manindog na ta. Tumayo na tayong lahat. Baka masyado na tayo napapahaba. So, itaas natin ang ating mga daladalahan kung anong gusto nyo pabasbasa ng ating Panginoon. Ang inyong mga prayer request, kung na ay prayer request, no? Magtiwala tayo sa Diyos na ngayong Kapaskuhan ito ay matanggap na natin. Ako, wa ko magdahom, may kalit may pasok. Palawan man sa man wa man isa kani. Ang kasunod, Brad, naatigipada. Ay, praise the Lord. Merry Christmas, Brad. Saya ng Diyos, no? Dito nasagdan. Amen. Amen. So, ito nga, binigay sa aking hayo, no? Lila.
Di naman sa pag-ano kasi alam naman natin yung sitwasyon ng nila, no. So doon din sa isa pa sabihin kung sa biyaya hindi talaga masabi mong yung pangailangan natin. Plastic ako pag sinabi kong ano, wala akong pangailangan eh. So, nandun pa rin ako, Lord, medyo ang aking pinansya, kailangan ko. So, magpadala pa naman ako sa Manila. Kailangan mo ibigay sa akin na naman ito. Nadungagan ang biyaya. Amen. Sa biyaya ng Diyos yan eh. So, ganyan talaga tayo kapag naglilingkod tayo ng tapat sa Diyos. Amen po ba? So, itaas natin ang ating mga kamay, ang ating mga sarili sa Diyos. At kung may mga pagkukulang tayo sa ating Panginoon, nagagawa natin mga bagay na paglabag sa kanyang kalooban. Himingi tayo ng tawad sa Panginoon sa oras na ito. Magtiwala tayo na tayo'y tinatawad ng Diyos dahil ang Diyos natin naman ay punong-puno ng pag-ibig, walang hanggang kapatawaran ang iyang inalaan sa bawat isa sa atin. O dakilang Diyos na makapangyarihan, Yahweh Shaddai, maraming salamat minsan pa, Panginoon, sa kaikling pagninilay namin ng mga salita. Alam namin, O Diyos, nakasama ka namin sa gabi nito. Lord, pagpalayan mo, O Diyos, kaming lahat na narito ngayon, lalo na ang may-ari ng tahanan ito. Ikaw po magpala sa kanilang buong pamilya, mga mahal sa buhay, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang kalusugan, patuloy mong pagpalain, na patuloy naging nilang maranasan ang biyang siksik-liglig umaapaw sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. At ang pag-iingat, O Diyos, at patuloy nilang maranasan na malayo sila sa anumang uri ng kapahamakan. At anumang kanilang mga pinagkukunan, O Diyos, na pinansyal, ikaw pong patuloy na magpala sa pangalan ni Jesus. Ganon din, ang buhay na aking mga kapatid na narito ngayon, ang pamilya ni Sister Joy Tagisan, nila Brother Bernie, ang kanilang buong pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw po ang magpala, Panginoon, sa kanilang hanap buhay, o anumang negosyo, ang kanilang ginagawa ngayon, ano man ang kanilang mga pinagkukunang pinansyal, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na magpala, lalo na sa aking kapatid, kumpare, Brother Bernie, kaarawan niya, Panginoon. Uli, sa Panginoon, dalangin ko, patuloy mong pagpalain ng kanyang buhay, ang kanyang kalusugan, Amen. na patuloy niyang maranasan na malaysa ng mga sakit at karamdaman. At ganun din ang kanyang may bahay, Sister Joy Tabisa, at kanyang mga anak na mga pamangkin o mga mahal sa buhay. Kapatid, ikaw po ang patuloy na magpala sa kanilang lahat. Ganon din, Panginoon, si Sister Lorna, ang kanyang mga anak, ako, ikaw po ang patuloy na magpala sa kanilang mga buhay, ang kanyang anak nandoon sa London. Ingatan mo po, O Diyos, at ilayo sa anumang kapahamakan, anumang mga tukso ng buhay, O Diyos. Ganon din ang kanyang mga anak na narito sa Pilipinas. Sila Sister Jackie, ang kanyang mga anak. Ikaw po ang magpala sa kanilang mga buhay. Ingatan mo po sila, O Diyos, at ilayo sa anumang uri ng kapahamakan. Ganon din, Panginoon, sa aking mga kapatiran dito na hindi ko manabanggit ang pangalan na Sister Carmen. Ikaw po magpala sa buhay ni Sister Carmen, Panginoon. Ikaw po patuloy na magpala sa kanyang kalusugan, ang kanyang pangailangan. Ikaw rin po ang patuloy na magpala. At ang kanyang mga kapatid, patuloy rin po pagpalain. At ang mga kabataan ito, O Diyos, ikaw po ang patuloy na mag-ingat. Ingatan mo po sila, O Diyos, na hindi sila matangay sa takbo ng mundong ito, na sa kanilang paglaki magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa Panginoon. At maging masunurin sila sa kanilang mga magulang. At Lord, ano man ang kanilang ibibigay sa gawa mo pong ito, ibalik mo po sa kanilang higit pang pagpapala sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay naangkin ko na kami ay nagtatagumpay. Kaya maraming salamat sa iyong aming pagpapasalamat pagsamba sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos at ating siyang pasalamatan ng mga God bless.